Magandang araw po Sir Von at sa lahat ng mga listeners. Tawagin niyo na lang akong Carol, 38 years old at may sarili po akong maliit na karenderya dito sa Valenzuela. Matagal na po akong nakikinig sa channel niyo. Madalas tuwing nagluluto o naghahanda ako ng mga paninda. Kaya naisipan kong ibahagi na rin ang isang kakaibang karanasan na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin po lubos na maipaliwanag. Noong 2018 kasi, napilitan akong maghanap ng trabaho nang biglang mawalan ng kontrata ang asawa ko sa pagiging seaman. Malaki-laking dagok sa amin yun dahil may dalawa kaming anak na parehong nag-aaral. Hindi naman ako maarte sa trabaho. Kaya noong narinig kong may naghahanap ng tagaluto sa isang kilalang karinderya dito sa barangay, hindi na ako nagdalawang isip pa. Simple lang ang lugar pero laging maraming customer. Nasa gilid ito ng highway, katabi ng isang maliit na sari-sari store, kaya madalas maingay at medyo magulo ang paligid. Pero kahit ganoon, ayos lang sa akin. Dahil sanay naman ako sa maingay at maraming tao. Unang araw pa lang ay nakilala ko agad ang nagbabantay na matandang babae. Si Nanay Nita. Nanay siya ni Ma'am Annie, ang totoong may-ari ng karinderya. Maputi si Nanay Nita, pero bakas na ang edad niya sa mukha niyang laging nakakunot. Mahilig siyang magsuot ng blouse na may floral na design na laging may mantsa. Lagi rin siyang may hawak na bimpo, panlinis ng kamay niya. Pero sa kabila ng lahat ng yun, masungit si Nanay Nita. Matalas tumingin at akala mo talaga siya ang may-ari kung umasta. Nung mga unang araw ko sa trabaho, nagpakita na agad siya ng ugali. Lagi siyang galit at pasinghal magsalita. Naaalala ko pa nung panahong sinabihan niya ako, "Hoy, bago ka ba dito? Bilisan mo ang kilos ha, ayoko nang mabagal." Sa puntong yun gusto ko sana siyang sagutin, pero ngumiti na lang ako at tumango. Sabi ko sa sarili ko, sa isip-isip ko, "Okay lang yan Carol. Pasensya lang, kailangan mo ng trabaho." Ang sistema sa karinderya, alas 4 pa lang ng umaga dapat naroon na kami. Bukod sa pagluluto ng ulam, kailangan din naming maghanda ng kanin, magbalat ng gulay, at ayusin lahat ng gamit sa mesa bago dumating ang mga customer. Walang pahinga halos, pero kinakaya naman kasi kailangan. Ilang araw pa lang ako doon, nalaman ko nang hindi daw masyadong tumatagal ang mga nagtatrabaho doon. Madalas, halos buwan-buwan daw ay may bagong nagtatrabaho doon. Kapag tinatanong ko kung bakit umalis yung mga nauna, puro buntong hininga lang ang sagot nila sa akin. Pero kalaunan, naramdaman ko na rin kung bakit. Bukod kasi sa ugali ni Nanay Nita na mas matalas pa sa kutsilyo ang pananalita, may napansin akong kakaiba sa kanya. Madalas ko siyang naaabutan na nagsasalita mag-isa sa harap ng maliit na altar doon sa may loob ng karinderya. Noong una, akala ko nananalangin siya. Pero nang minsang marinig ko yung sinasabi niya, parang hindi panalangin. Parang may kausap siyang hindi namin nakikita. Naalala ko pa yung sinabi niya nung isang beses ko siyang narinig. "Bakit ba hindi kayo matahimik? Tigilan niyo na nga ako." Pero nung lingunin ko siya, bigla siyang tumahimik at tumingin lang sa akin ng masama. Hindi ko na siya tinanong
Pakiramdam ko kasi kapag nagtanong ako lang ang mapapagalitan. Habang tumatagal ako roon, napansin ko rin ang ilang maliliit na bagay na mahirap ipaliwanag. Minsan, habang abala ako sa paghihiwa sa kusina, bigla na lang may malakas na kalampag sa likuran ko. At nung lumingon ako, kaldero pala yung nalaglag. Pero hindi yun basta kaldero, malaki yun. Mabigat at imposibleng mahulog basta-basta dahil nakapatong yun sa gitna ng mesa. Kahit gusto kong isipin na aksidente lang yun, hindi mawala sa isip ko na parang may sadyang naghulog noon. Tinanong ko ang kasama ko doon sa karinderya, si Aling Josie, kung nararanasan ba niya yung mga ganon. Tumingin lang siya sa akin, tapos napabuntong hininga. Carol, hayaan mo na lang. Maraming nangyayaring kakaiba dito. Sanayin mo na lang ang sarili mo, sabi ni Aling Josie. Natahimik ako sa sinabi niya. Hindi ko alam kung seryoso ba siya o biro lang. Pero ayoko naman maging paranoid. Baka nga pagod lang talaga ako, sabi ko sa sarili ko. Hanggang isang gabi, pagkatapos ng halos buong araw na trabaho, naiwan akong nag-aayos ng mga gulay sa kusina para ihanda kinabukasan. Sarado na ang karinderya, tahimik na sa labas, at kami na lang ni Nanay Nita ang natira. Siya ay nasa counter at nagbibilang ng kita, habang ako naman tahimik na nagbabalat ng patatas. Sa kalagitnaan ng ginagawa ko, may narinig akong mahinang pag-iyak mula sa bodega. Una, inakala kong guni-guni ko lang yun. Pero hindi. Malinaw ang tunog. Parang isang bata na mahina ang hikbi. Napatigil ako sa ginagawa ko. Kinabahan ako noon pero sinubukan kong baliwalain. Hindi tumitigil ang iyak. Sa halip, parang lalo itong naging malinaw habang tumatagal. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto ng bodega. Bitbit ko yung kutsilyo na gamit ko sa panghiwa. Habang papalapit ako, lalong lumilinaw yung iyak. Kaya kumbinsido akong may tao talaga sa loob. May tao ba dyan? Mahina akong tanong habang hawak yung doorknob. Bumilis ang tibok ng dibdib ko dahil parang may naramdaman akong kakaiba. Nang buksan ko ang pinto, walang tao sa loob. Pero isang plastik na lalagyan ang bukas at nakakalat doon ang ilang mga sibuyas sa sahig. Tumingin ako sa paligid. Wala namang ibang pwedeng puntahan. Wala ring ibang pintuan. At ilang saglit pa, may kakaibang lamig na parang dumikit sa balat ko. Mabilis kong niligpit ang sibuyas at isinara ang pinto. At habang ginagawa ko yun, napalingon ako sa altar malapit doon. At sa gilid ng mga mata ko ay may gumalaw. Parang isang anino na mabilis na wala. Naramdaman ko ang takot na pilit kong tinatago sa loob ko. Gusto kong lumabas agad, pero pinilit kong pakalmahin yung sarili ko habang pinupulot yung mga sibuyas. Pero sa sandaling yun, alam kong hindi lang pagod ang dahilan. Hindi ko maipaliwanag, pero kumbinsido ako ay simula lang pala yun ng mas nakakatakot pang bagay na mararanasan ko sa pagtatrabaho doon. Pagkatapos ng gabing narinig ko ang pag-iyak mula sa bodega, alam ko sa sarili kong may nagbago na. Pinilit kong kalimutan at ituloy ang trabaho gaya ng dati.
Pero yung alaala ng iyak parang kaluskos na laging sumusunod sa akin kahit saan ako pumunta. Sa mga sumunod na araw, sa tuwing papasok ako sa karinderya, hindi na simpleng trabaho lang ang iniisip ko. Laging nandoon yung pangamba na baka may mangyari ulit. At totoo nga, hindi nagtagal, nagparamdam muli ito, pero sa ibang paraan. Isang umaga, habang nagluluto ako ng menudo, nakatalikod ako sa pasukan ng kusina. Malinaw na malinaw kong naramdaman ang mabilis na pagdaan ng isang tao sa likuran ko. Napalingon ako agad. Akala ko nga may customer na biglang pumasok. Pero wala. Ako lang mag-isa ang nasa loob. "Josie, ikaw ba yan?" Tanong ko. Baka kasi kako naglilinis siya sa labas at dumaan lang. Pero walang sumagot. Lumabas ako saglit sa kusina at nakita ko siya na busy sa counter, malayo sa akin. Napailing na lang ako noon at pilit kong binabaliwala yung sitwasyon. Kaso, hindi lang yun yung nangyari. Habang naghihiwa na ako ng karne, may malakas na kalabog naman ang nagmula sa istante kung saan nakalagay ang mga tray ng plato. Napatalon ako sa gulat. Nang tignan ko, ilang tray ng plato ang nakakalat na sa sahig. Basag ang karamihan. Paano nangyari yun? Hindi basta-basta mahuhulog ang mga tray na yun dahil nakaayos at nakasalansan iyon. Hindi ko na nagawang tanungin si Nanay Nita tungkol doon kasi sa tuwing lalapitan ko siya, may napapansin akong kakaiba sa kanya. Unti-unti na siyang nagbabago, lalo na nung mga huling linggo. Nakikita ko lang siyang nakatulala sa cashier, para bang lutang. At minsan, bigla siyang magsasalita na parang may kausap kahit walang tao sa harap niya. "Bakit ba ayaw niyo akong tantanan?" Narinig ko ulit siyang sabihin iyon. Kahit walang customer o ibang empleyado sa paligid. Nung minsan ngang dumating si Ma'am Annie para kunin ang kita, halos hindi siya pinansin ni Nanay Nita. Nakatitig lang talaga siya sa malayo. Parang hindi niya nakikita ang anak niyang kaharap niya. "Okay ka lang ba, Ma?" Tanong ni Ma'am Annie. Hindi sumagot si Nanay Nita noon. Tinitigan lang siya ng matalim tapos tumalikod. Iniwan siyang nakatayo roon na parang walang nangyari. Kahit kami ay hindi na makalapit kay Nanay Nita. Ayaw namin siyang kausapin dahil hindi na namin alam kung paano siya kakausapin nang hindi siya magagalit. Lumipas pa ang ilang mga araw ay dumating na ang isang gabi na hindi ko malilimutan. Punong-puno ang karinderya nung gabi na yon. Biyernes kasi kaya maraming customer. Kahit pagod na ako, pilit kong sinisiguradong maayos sa mga order. Hanggang biglang bumukas ang pintuan. Diretsong pumasok si Nanay Nita. Napatigil kaming lahat ng mga empleyado. Iba ang itsura niya nung gabi na yon. Parang puyat na puyat at ilang araw na siyang hindi natutulog. Ang mga mata niya ay lubog na lubog at ang suot niyang damit ay gusot at may kakaibang mansya na hindi ko alam kung saan ang galing. Lumapit siya sa counter pero hindi para kumuha ng pera o mag-ayos ng gamit gaya ng dati. Nanatili lang siyang nakatayo doon, nakatulala, parang walang nakikita sa harapan niya.
Maya-maya lang ay parang bigla siyang natauhan. Nagsimula siyang magsalita ng pabulong. Mahina lang nung una, kaya hindi namin maintindihan agad. Pero habang tumatagal, palakas na ng palakas ang boses ni Nanay Nita. "Ma'am, ayos lang po ba kayo?" Tanong ni Aling Josie sa kanya. Pero parang hindi niya narinig yun. Lumakas lalo ang boses niya hanggang halos sumisigaw na siya. Ang ingay-ingay niyo. Hindi na namin alam kung anong gagawin namin. Yung mga customer, napapalingon na rin sa kanya. Yung iba nga nagtatawanan pa. Akala siguro lasing siya o nagbibiro. Pero nang bigla niyang hampasin yung lamesa sa harapan niya, nagkagulo na. "Ang ingay," sabi. "Hindi niyo ba ako naririnig?" Sigaw ni Nanay Nita. Galit na galit siya, nanginginig ang boses. Isa-isang nagsitayuan ng mga tao. May mga hindi na tinapos yung pagkain at lumabas na. May mga nagalit din. "Ano bang problema ng matandang yan?" sabi nung iba. Pero walang naglakas loob na lumapit o pigilan siya. Habang nangyayari yun, nasa kusina ako. Takot na ako noon at hindi makagalaw. Kitang-kita ko lahat mula sa maliit na bintana na nakakonekta sa dining area. Gusto ko na rin sana lumabas, pero parang napako ako sa pwesto ko noon. At sa gitna ng gulo, bigla akong napalingon sa bintana sa likuran ng kusina. Medyo maliwanag doon dahil may ilaw, kaya kitang-kita ko agad kung anong naroon. At laking gulat ko, doon ko nakita ang kakaibang imahe. Isang matangkad na babae na nakasuot ng itim na damit, nakatayo roon, at ang nakakakilabot yung mukha niya na parang naaagnas na. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Sa sobrang takot ko, halos hindi na ako makahinga. Gusto kong sumigaw, pero walang boses na lumalabas. Sa sandaling iyon naisip ko, ako lang kaya ang nakakakita doon sa babae? Hindi ko alam kung ilang segundo akong nakatitig doon bago ko marinig ang pagtawag ni Aling Josie sa akin. "Carol, tara na. Lumabas na tayo," sabi ni Aling Josie. Napalingon ako sa pwesto ni Aling Josie, pero nung tumingin ulit ako sa bintana, wala na ang babae. Pero yung takot ay hindi pa rin nawawala sa dibdib ko. Lumabas kami ng kusina at nakita si Nanay Nita na nakaupo lang sa sahig. Tulala ulit at walang imik. Hindi na siya sumisigaw, pero ang loob ng karinderya ay puno pa rin ng tensyon. Nagkatinginan kami ng mga kasama ko, walang makapagsalita. Alam naming lahat na hindi lang simpleng galit ang nangyari kay Nanay Nita. Para bang may kung anong bagay ang hindi namin maintindihan. At sa puntong yun, naisip kong ayoko na, sobra na to. Sabi ko sa sarili ko, kahit sobrang kailangan ko ng trabaho, hindi ko na kaya pang manatili doon. Habang naglalakad na kami palabas, ramdam kong parang may mata pa ring nakamasid mula sa dilim. At alam kong kahit tumigil na ang sigawan, hindi pa tapos ang gabing iyon. Parang may kasama pa rin kami na hindi namin nakikita. Kinabukasan, maaga akong nagising
kahit halos wala akong tulog nung gabi na yon. At habang naghahanda ng almusal sa bahay, paulit-ulit pa rin sa isipan ko yung nangyari. Yung babaeng nakaitim, yung sigaw ni Nanay Nita, at yung gulo sa loob ng karinderya. Sa totoo lang, nung araw na yun, nag-alangan talaga akong pumasok, pero pinilit ko pa rin. Pagdating ko sa karinderya, kapansin-pansin ang katahimikan. Parang walang nangyari kagabi. Malinis ang paligid, ayos sa mga mesa at upuan, pero ramdam mong may naiwan pa ring tensyon. Si Aling Josie ang una ko nilapitan. Tinanong ko siya kung may nakita ba siyang kakaiba kagabi. Wala naman daw siyang nakita. Hindi ko na dinitalye pa. Sinabi ko lang na parang may babae akong nakita sa may bintana doon sa may kusina. Pero sabi ni Aling Josie, wala raw siyang napansin. Tumango lang ako, kahit alam ko sa sarili ko na malinaw kong nakita yung babaeng iyon. Totoong nakita ko yun, pero ang tanong ko, bakit ako lang ang nakakita? Dumating ang iba pa naming kasamahan, pero ni isa sa kanila, wala ring napansin na kakaiba. Para bang ako lang talaga ang nakakaranas ng mga kababalaghan sa karinderya. Noong araw na yun ay hindi si Nanay Nita ang nagbantay. Si Ma'am Annie mismo ang dumating. Medyo nakakagulat kasi madalang siyang pumunta doon. Pero sa isang banda, nakahinga rin ako ng maluwag. Dahil sa araw na yun ay hindi ko makikita si Nanay Nita. Bandang tanghali, habang medyo kumonti na yung customer, inalapitan ko si Ma'am Annie. Tahimik siya noon at mukhang balisa. Malayo sa karaniwang masayahin niyang personalidad. Sabi ko sa sarili ko, pagkakataon na yun para kausapin ko siya. At doon nga ako nagpaalam na aalis na ako. Noong una, hindi pumayag si Ma'am. Kailangan daw ako ng karinderya at sanay na ang mga tao sa luto ko. Pero kahit gusto ko man manatili para kay Ma'am Annie, hindi ko na kaya. Kaya buo pa rin ang desisyon ko. Nagpaalam na ako kay Ma'am Annie. Nung uwian na, ayun na rin ang huling araw ko sa karinderya. At ramdam ko naman na tama ang desisyon ko sa pag-alis. Lumipas ang ilang linggo, nakahanap ako ng ibang paraan para kumita. At simula noon, ay unti-unti kong natayo ang maliit na karinderya doon mismo sa harap ng bahay namin. Maliit lang at simple, pero malayo sa dating karanasan ko sa karinderya nila Ma'am Annie. Masaya na ako rito. Wala nang bumabagsak na gamit, wala na rin kakaibang boses, tahimik na at payapa. Ngayong naikwento ko na ito sa inyo, Sir Von, alam kong may mga bagay talaga na mahirap paniwalaan hanggat hindi mo nararanasan. At mula noon, naging malinaw sa akin ang isang mahalagang aral. Hindi lang tao ang mahirap pakisamahan. Minsan, pati yung mga nilalang na hindi natin nakikita. Magandang araw po, Sir Von, at sa lahat ng nakikinig. Ako nga pala si Sheila, 38 years old at nakatira sa isang subdivision dito sa Bulacan. Hindi ko talaga akalaing makikwento din ako ng isang karanasan dito sa channel nyo. Kasi sa totoo lang po, hindi naman talaga ako yung tipo ng tao na naniniwala agad sa mga kababalaghan. Pero may mga bagay pala talaga na kahit gaano mo isipin, hindi mo maipapaliwanag. Nangyari ito taong 2015. Isang taon pa lang kaming kasal ng asawa ko noon. Parehas kaming masaya at proud kasi sa wakas,
nakabili na kami ng bahay sa pamamagitan ng Pag-ibig. Maliit lang yung bahay na nakuha namin at dito pa rin kami nakatira ngayon, maayos at simple. Yung tipong perfect para sa nagsisimula pa lang bumuo ng pamilya. Sa totoo lang, isa yun sa mga pinakamasasayang araw sa buhay ko. Bagong bahay, bagong gamit, at mga bagong pangarap para sa aming mag-asawa. Pero syempre, hindi biro ang gastos kapag may sariling bahay na. Kaya imbis na bumili sa mga mall ng mga gamit sa bahay, natuto akong mamili sa mga surplus shop, lalo na yung mga Japan surplus. Sobrang saya ko talaga kapag nakakakita ko ng magagandang gamit na mura pero kalidad. At higit sa lahat parang bago pa rin. Feeling ko nga yun na yung naging hobby ko . Pero hindi ko akalain na ang simpleng hilig ko na yun ay magdadala pala ng pinakamatinding takot sa buhay ko. Isang araw noon, habang nag-iikot ako sa isang surplus shop sa may bayan, may nakita akong isang plato na agad kumuha sa atensyon ko. Ceramic siya, medyo malaki at may design na hindi ko maipaliwanag, pero napakaganda sa mga mata ko. Kulay puti ang base niya, tapos may detalyeng floral na kulay asul at may halong gold lining sa gilid. May kaunting gasgas lang sa isang parte, pero overall, ang ganda ng mga plato. Mukha siyang mamahaling tignan pero napakamura lang. Ang sabi ko pa nga noon jackpot. Pag uwi ko, excited akong ipinakita yun sa asawa ko. Hindi naman siya mahilig sa mga ganung bagay, kaya tumango lang siya. Yung tipong support lang kahit hindi interesado. Nilagay ko sa cabinet yung plato kasama ng iba pa naming gamit sa kusina. Proud na proud ako noon dahil nadagdagan na naman ang koleksyon ko ng magagandang gamit. Wala naman akong napansing kakaiba nung araw na yon. Normal lang ang lahat, naglinis ako, nagluto at nanood ng TV. Pero nung gabi na, habang naghuhugas ako ng pinagkainan, may isang bagay ang gumulo sa isip ko. Tahimik ang bahay. Nasa taas na ang asawa ko at nagpapahinga. Ako naman naghuhugas sa kusina. Nang bigla na lang, may narinig akong mahinang tunog. Hindi malakas, pero sapat na yon para mapalingon ako. Parang may kumaluskos o kumalampag mula doon sa cabinet. Napatigil ako saglit at hinintay ko kung uulit yung tunog. Wala naman. Sa isip-isip ko baka daga lang yun. O baka naman may nahulog lang na maliit na bagay sa loob. Pinilit ko na lang na wag isipin. Pagkatapos ko maghugas, pinitay ko na ang ilaw sa kusina at umakyat na rin ako sa kwarto. Hindi ko na yun binanggit sa asawa ko dahil ayoko namang isipin niya na ang OA ko. Kinabukasan, maaga akong nagising. Masaya pa akong bumaba sa kusina para magtimpla ng kape. Routine ko na yun araw-araw. Pagbaba ko, tahimik ang bahay. Tapos umaga pa, kaya sariwa ang hangin. Habang nagtitimpla ako, naisip ko na gamitin yung bagong plato para sa almusal namin. Excited akong lumapit sa cabinet. Pero paglapit ko, napansin ko agad na bahagyang nakabukas ang pinto ng cabinet. Napakunot ang noo ko noon kasi sigurado akong isinara ko yun ng mahigpit bago ako matulog kagabi. Chinek ko din yung latch kung maluwag na, pero wala namang problema. Hindi ko na inisip ng husto. Sa isip ko baka hindi ko lang talaga naisara ng maayos. Pero habang nilalabas ko yung plato, hindi ko maiwasang mapatingin doon sa parte ng cabinet kung saan ko nilagay yung dalawang bagong ceramic plate.
Nang mapatingin ako doon sa sulok na yon, kung saan ko siya nilagay, doon nagsimula yung parang kakaibang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Hindi naman takot, pero parang halong pagtataka at may kaba. Tinitigan ko sandali yung plato habang hawak ko siya. Wala namang kakaiba. Maganda naman, matibay naman tignan, at wala kang makikitang dapat ikapraning. Pero sa isip-isip ko, nagsisimula na akong magtanong. Bakit parang hindi ito simpleng plato lang? Sa puntong yun nga natawa pa ako. Sabi ko tigilan mo na yan, Sheila. Plato lang yan. Pero ang hindi ko alam, ang sandaling yun pala ang magbubukas ng isang karanasan na hindi ko makakalimutan. Naging maayos naman ang paggamit namin dun sa plato nung nag-almusal kami. Pero sa totoo lang, pagkatapos kong makita na bahagyang nakabukas yung cabinet, kakaiba na talaga yung pakiramdam ko. Hindi ko na nga lang masyadong iniisip. Ayoko ring isipin na may mali. At siguro nga, baka ako lang talaga ang nakalimot na isara ng mahigpit yung cabinet. Lumipas ang ilang linggo, naging normal naman ang lahat. Pero yun ang akala ko. May mga bagay akong napapansin na hindi ko naman dati nararanasan sa bahay. Maliliit lang yun sa simula, hanggang sa palala na ng palala. Isang hapon habang nagluluto ako, nakita kong bahagyang gumalaw ang takip ng kaserola doon sa kalan. Hindi naman malakas, hindi rin nahulog yung takip, pero talagang gumalaw. May isa ring pagkakataon habang nag-aayos ako ng gamit sa kusina. May narinig akong may hina pero sunod-sunod na kaluskos. Hindi rin malakas yun. Pero parang may kumakatok ng mahina sa loob ng cabinet. Kaya agad kong sinilip, pero gaya ng inaasahan, wala na naman akong nakita. At napapansin ko kapag nandun ako sa kusina, lalo na kapag nag-iisa lang ako sa bahay, para talagang may kung ano-ano akong naririnig. May hinang kaluskos sa sulok, pero pag nilingon mo, wala. Ang nakakatakot lang, madalas na nangyayari yun pag malapit ako sa cabinet. Sabi ko sa sarili ko, baka imagination ko lang dahil nadadala ako sa mga horror stories na napapakinggan ko. Hanggang sa dumating ang gabi na hindi ko makakalimutan. Mga alas 11 na ng gabi yun, tulog na ang asawa ko. Pagod siya galing overtime sa trabaho. Ako naman ay hindi pa rin dinadalaw ng antok. Nakaramdam ako ng gutom, kaya nagdesisyon akong bumaba para kumain ng cup noodles. Tahimik ang bahay. Wala kang maririnig kundi yung mga kuliglig sa labas. Nasa kusina ako, naghihintay maluto yung cup noodles. Dala ko noon ang laptop na pinatong ko sa lamesa. Payapa ang paligid. Pero sa gitna ng katahimikan, bigla kong narinig ang isang malakas na kaluskos mula sa sala. Hindi siya yung tipong mahinang kaluskos na parang guni-guni lang. Malinaw at malakas yun. Talagang parang may kumilos o may gumalaw sa may bandang sofa. Napahinto ako. Tumigil din ako sa paggamit ng laptop. Kumabog agad ang dibdib ko pero pinilit kong hindi mataranta. Tumayo ako at dahan-dahan ay lumakad ako para silipin yung sala. Pagdating ko doon, wala akong nakita. Maayos ang mga upuan, pati yung mesa. Walang kahit anong gumalaw o bumagsak.
parang walang nangyari. Pinakiramdaman ko pa ng ilang segundo ang paligid bago ako bumalik sa lamesa. Sabi ko sa sarili ko baka galing sa labas yung tunog. Hindi ko na lang inisip masyado at bumalik na ako sa kusina. Pero pag upo ko doon sa may lamesa, habang chinecheck ko yung cup noodles, napalingon ako sa tapat ko. At doon ko siya nakita. Diretso sa harapan ko, sa mismong upuan sa kabilang side ng mesa, nakaupo ang isang babae. Itim na itim ang suot niya, mahabang buhok na parang basang-basa. Nakatungo, hindi mo kita ang muka. Napasingap ako, parang nanigas ang buong katawan ko. Hindi ako makagalaw, hindi rin makapagsalita. Tila ba lumabo ang paligid ko at ang malinaw lang sa paningin ko ay yung itim na damit niya at ang nakatungo niyang ulo. Gusto ko sanang tumakbo noon pero ayaw gumalaw ng paa ko. Kaya napasigaw ako ng malakas. Nakapikit ako habang sumisigaw. Mahigpit na mahigpit ang pagkakapikit ng mga mata ko. Ayokong makita kung ano pang susunod na mangyayari. Kasabay noon, narinig ko ang mabilis na yabag mula sa hagdan. Bumaba ang asawa ko. Nagising siya dahil sa sigaw ko at lumapit siya sa akin ng hinihingal. Sheila, anong nangyari? Hindi ko agad nasagot. Pero nang maramdaman kong hinawakan niya ang balikat ko, saka lang ako naglakas loob na idilat yung mga mata ko. At sa pagdilat kong yun, wala na ang babae. Tahimik ulit ang paligid. Ang upuan sa tapat ko, walang tao. Para bang walang nangyari. Pero ang takot sa dibdib ko, sobrang lakas pa rin. Parang binuhusan ng yelo yung kalamnan ko mula ulo hanggang paa. Hindi ako agad nakapagsalita. Tumulo na lang ang luha ko nang hindi ko namamalayan. At paulit-ulit kong sinasabi sa asawa ko, nakita ko siya. Nandito siya. Nandyan siya sa tapat ko. Niyakap ako ng asawa ko at pilit akong pinakalma. Pero sa sarili ko, alam ko noon na hindi kami nag-iisa sa bahay nung gabing yun. At doon ko lang talaga medyo naunawaan na simula nung binili namin yung plato na yun, nagsimula na ang kababalaghan sa bahay. Ang plato na akala ko'y simpleng gamit lang ay may kasama pala na hindi namin inaasahan. Nung medyo kumalma na ako, nagpalinga-linga ang asawa ko sa buong bahay. Nilibot niya ang sala, pati yung kusina namin. Pero gaya ng inaasahan, wala siyang nakita. Wala rin siyang nakitang kakaiba sa paligid. Tahimik lang ang bahay. Para bang walang nangyari na kahit ano. Pagkatapos noon ay inalalayan niya ako papunta sa sofa at pinainom ng tubig. Sabi niya baka daw pagod lang ako o baka nai-stress lang. Gusto ko sanang maniwala sa sinabi niya, pero hindi Hindi mo mapapaniwala ang guni-guni lang kapag mismong dalawang mata mo ang nakakita. Hindi yun basta-basta ilusyon lang. Hindi na ako nakatulog ng maayos nung gabi na yun. Nakabukas lang ang ilaw sa kwarto hanggang mag-umaga. Kinabukasan, maaga pa lang kinausap ko na ang asawa ko. Sabi ko sa kanya, hindi ko na kaya. Ayokong makita ulit yung nakita ko. Hindi ko na rin kayang tiisin pa yung kaba na baka sa isang iglap bigla na lang ulit lumitaw yun sa harapan ko. Kaya nagdesisyon na ako. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Bumaba kami, kinuha ko yung plato mula sa cabinet at inilagay namin sa isang plastic bag.
Pagkatapos nun ay dinala namin ito sa pinakamalayong basurahan sa labas ng subdivision. Wala nang lingon-lingon. Basta binasag namin at tinapon namin yun. Tapos diretsong umuwi. Alam mo Sir Von, yung feeling na para kang nakahinga ng mas maluwag. Ganun yung pakiramdam ko. Hindi naman ako sigurado kung yung plato ba talaga ang may dala ng kababalaghan. Pero matapos naming itapon yun, naging payapa na ulit yung bahay namin. Ilang linggo ang lumipas at sa awa ng Diyos, wala na akong nararanasang kahit ano pang kakaiba. Balik ulit sa normal ang routine. Wala nang bigla ang kaluskos. Wala nang mga plato o taklob na gumagalaw. At higit sa lahat, wala nang kahit anong nagpaparamdam na may iba pa kaming kasama sa loob ng bahay. Hanggang ngayon po ay dito pa rin kami nakitira sa parehong bahay. At masasabi kong tahimik na talaga ang buhay namin. Pero isang malaking aral ang iniwan sa akin ng karanasan na ito. Hindi lahat ng mura at magandang gamit ay dapat dalhin sa bahay ng basta-basta. Siguro nga nagkataon lang, o baka may masamang espiritu lang na nanggugulo at ginamit lang yung plato. Pero simula noon, ano man ang gawin ko, ano man ang bilin ko, ay hindi ko na nakakalimutang manalangin. Kamusta po kayo? Tawagin niyo na lang po akong Jay. Dito ako ngayon nakatira sa Baclaran at nagtatrabaho bilang isang call center agent. Panggabi po ang trabaho ko, kaya umaga ako natutulog. Siguro medyo kakaiba pakinggan para sa iba, pero malaking tulong sa akin ang pakikinig ng mga horror stories para makatulog sa umaga. Sa edad kong 31, sanay na po ako sa puyat at stress. Masasabi kong noon ay hindi talaga ako madaling matakot sa kung ano-anong mga kwento. Dahil na din siguro wala pa akong nararanasan. Hanggang sa lumipat po ako sa isang apartment sa Pasay. At doon ko naranasan ang isa sa pinaka nakakatakot na bahagi ng buhay ko. Taong 2022 nang ma-hire ako sa isang call center company sa MOA. Doon pa rin po ako nagtatrabaho hanggang sa ngayon. Malaki naman ang sweldo, kaso nga lang malayo sa bahay namin. Taga 13 po kasi ako. Kaya naghanap ako ng murang tirahan, yung praktikal lang. Kahit hindi masyado maganda, basta mura at malapit sa trabaho. Sa paghahanap ko, nakita ko yung isang 2-story apartment sa Pasay. Hindi siya yung tipong kaakit-akit tignan. Magulo ang labas nun kasi dikit-dikit ang mga bahay. Luma na rin ang pintura, medyo kupas na ang kulay ng pader, at kitang-kita na may ilang kalawang na yung hagdanan. Pero ang maganda dun ay mura. At higit sa lahat pa, napakalapit nun sa trabaho ko. At yun ang importante sa akin. Kaya nung mga panahon na yun, ay di na ako nagdalawang isip pa. Kinuha ko yung unit. May isang kakaibang bagay pa pala ang hindi ko nabanggit sa inyo tungkol sa apartment na yun. Ang ibaba noon ay dating karinderya na matagal nang sarado. Sabi ng may-ari, matagal na daw sarado yun, ilang taon na ang nakakalipas. Hindi na raw nila inayos, kaya naiwan na lang itong abandonado sa baba. Hindi naman ako masyadong nag-alala. Sabi ko nga, basta tahimik at mura, okay na sa akin. Nung mga unang araw ko doon ay naging ayos naman. Pero may napapansin lang ako. May isang matandang lalaki doon na laging nakaupo sa labas.
Mukha siyang tipikal na matandang tambay lang. May puting buhok, nakalumang puting t-shirt na kupas na ang kulay, at nakatambay siya madalas doon. Minsan sa gutter, minsan sa upuan. Nung una hindi ko naman pinapansin. Sa isip-isip ko, wala namang masama kung may tambay doon. Normal lang yon sa matataong lugar. Pero habang tumatagal, napansin kong laging nandoon yung matanda tuwing umuwi ako. Madaling araw ang shift ko, kaya tuwing uuwi ako, pasikat pa lang ang araw. At kahit madaling araw pa, nandun na yung matanda. Feeling ko parang hinihintay niya ako. Hindi ko naman siya kinakausap. Tumatango lang ako minsan kapag nagkakatitigan kami. Pero may isang beses, habang umaakit ako sa apartment, ay bigla siyang nagsalita. Ikaw lang bang mag-isa dyan sa itaas? Napalingon ako. Napansin kong parang matalim ang titig niya sa akin, pero walang ekspresyon sa muka. Sabi ko opo tay. Tapos umakit na ako. Sa unang linggo ko naman doon, wala namang kakaibang nangyari. Simple lang ang buhay. Gising sa gabi, trabaho, tapos tulog sa umaga. Pero unti-unti, nagsimula na akong makaramdam ng kakaiba. Ilang beses, habang paakit ako sa hagdan, parang may naririnig akong mahihinang tunog ng kutsara at pinggan sa ibaba. Parang may kumakain. Alam ko naman na sarado ang karinderya at wala nang gamit doon. Parang bodega na nga Pero malinaw na naririnig ko iyon. Sa una, binaliwala ko lang. Baka kako, dagalang, o kung anong hayop ang gumagalaw sa loob ng saradong karinderya. Pero minsan pa, kapag naglalakad ako sa labas papasok sa trabaho, napapansin kong yung matanda nakatitig sa akin. Parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya ginagawa. Hindi naman ako matatakutin, pero hindi ko maalis ang kuryosidad sa isip ko. Lumipas pa ang ilang araw, naging normal na sa akin nang makarinig nung kaunting kaluskos mula sa baba. Hindi ko na talaga pinapansin. Pero isang madaling araw, habang pauwi ako galing trabaho, pag-akit ko dun sa hagdan napahinto ako. Malinaw kong narinig na parang may isang hakbang na sumabay sa akin. Hindi yun echo, hindi imagination. Malinaw na tunog ng tsinelas na kumakaskas sa sahig. Napalingon ako agad sa likuran ko. Inisip ko na baka nandun yung matanda at sumunod lang sa akin. Pero wala. Walang tao. Walang kahit ano. Hindi ako agad kumilos. Nag-isip muna ako. Hinayaan ko munang kumalma yung sarili ko. Sabi ko baka pagod lang ako. Winawalang bahala ko lang yung kaba. Pero kahit anong pilit ko, alam kong malinaw na malinaw ang tunog. Tunog ng hakbang na narinig ko. At habang binubuksan ko nga yung pintuan ng apartment, hindi ko maiwasang mag-isip. Ano bang meron sa apartment na ito? Pagkatapos nun, mas naging mapagmasid ako. Dahil ilang araw ang lumipas, parang mas lumala ang nararamdaman ko. Mas dumalas na yung mga mahihinang ingay na parang sinasadya talagang marinig ko. Tuwing uuwi ako mula sa shift, lalo na kapag tahimik ang buong paligid, napapansin ko madalas sa may hagdanan, parang may hihinto na ingay. Yung tipong kapag papalapit na ako sa gate,
naririnig ko yung tunog ng mga kutsara at plato. Hindi ko naman masabi kung saan nanggagaling. Mahina lang yun pero malinaw. Pero pag malapit na ako o kapag umapak na ako sa hagdan, titigil bigla yung tunog. Para bang may nakikiramdam din sa akin. May mga pagkakataon din na napapanaginipan ko yung matanda. Sa panaginip ko, nasa tapat lang siya ng hagdan. Pero doon, nakakatakot ang itsura niya. Ang mukha niya ay puro sugat at peklat na parang nasunog. At yung mga mata niya parang walang buhay. Sa panaginip, paulit-ulit lang siyang tumatayo sa isang lugar. At ako naman, parang hindi ako makaalis kahit gustong-gusto ko nang tumakbo. Nagigising akong mabigat ang dibdib ko sa tuwing mananaginip ako ng ganun. Pawis na pawis kahit bukas naman ang aircon sa apartment. Ayokong isipin na may koneksyon ng panaginip sa nararanasan ko sa apartment. Pero sa totoo lang, hindi mo na rin maiiwasang magduda kapag paulit-ulit na ang pangyayari. Habang tumatagal, hindi na ako mapalagay sa bahay. Hindi na ako komportable. Parang kahit anong gawin kong ignore, may parte ng utak ko na laging on guard. Hindi ko naman masabi na takot na ako, pero to be honest, hindi na rin ako makatulog ng maayos. Pero dahil nga sa trabaho ko at malapit yung lugar, kailangan kong tiisin. Wala akong choice. Ayoko rin naman agad-agad sumuko dahil lang sa ingay at panaginip. Hanggang dumating ang gabing hindi ko makakalimutan. Galing ako sa shift noon. Pagod at gutom na gutom ako. Medyo madilim pa yung paligid, mga bandang 5:00 ng madaling araw. Gusto ko na lang sanang makauwi, kumain at magpahinga na. Pero habang paakit ako sa hagdan, bit-bit yung plastic ng take-out food, bigla akong may narinig na isang malakas na tunog mula sa baba. Parang may bumagsak at nabasag na pinggan. Napahinto ako. Sa puntong yun nanginginig ang kamay ko habang hawak ko yung plastic bag ng pagkain. Dahan-dahan akong lumingon pababa. Pilit kong hinahanap kung saan nanggaling yung tunog. Pero sa unang tingin, wala akong nakita. Kinabahan na ako noon, pero pinipilit kong kumalma. Umakyat na ulit ako papunta sa apartment na nagmamadali. Pero pagdating ko sa mismong pintuan, doon ko ulit narinig. Pero mas malinaw na ngayon. Parang may mga kumakain sa baba. Tunog ng plato at mga kutsara. Tsaka parang may mga taong nagkukwentuhan. Nakakaparaning talaga dahil alam kong walang ibang tao doon. Nakatingin lang ako sa pinto, pero yung tenga ko nakatutok sa direksyon sa ibaba. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may humila sa akin na sumilip. Bumaba ako ng hagdan, mabagal lang. At sa pagsilip kong iyon, ay doon ako may nakita. Sa gitna ng karinderya, sa ilalim ng liwanag ng streetlight, ay may nakatayong isang lalaki. Sakto lang ang taas, medyo payat. At suot niya yung mismong lumang damit na lagi kong nakikita na suot ng matanda. Pero sa isang bagay ako, kinilibutan ng husto. Wala siyang ulo. Katawan na nakatayo lang, diretsong-diretso na nakaharap sa akin. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi ako makakilos. Parang nanlamig ang buong katawan ko. Ang lalim na ng bawat paghinga ko noon, habang pilit kong nilalabanan yung takot. At sa isang iglap
ay bigla akong natauhan. Mabilis akong tumakbo paakyat doon sa apartment. Halos madapa na ako sa pagmamadali. Sinara ko agad ang bintana, isinara ko na yung pinto, at binarahan ko pa ng upuan yung pintuan para lang masigurado kong walang makapasok. Humihingal ako, pawis na pawis. Sa puntong yun, napaupo na ako sa sahig. Hawak ko ang dibdib ko na parang sasabog na sa bilis ng tibok. Wala akong ibang nasabi noon kundi, ano yun? Ano yung nakita ko? At sa mga sandaling iyon, alam ko na kahit gaano ko pa ipilit na maging logical, may mga bagay talaga na nababalot ng kababalaghan. Pagkatapos kong makita yun, ay hindi na ako nakatulog. Buong umaga ako gising. Nakikinig lang ako sa bawat ingay ng paligid. Nag-cellphone na lang ako habang naghihintay magliwanag. Nung sumikat na ang araw, lumakas na ang loob ko. Pinuntahan ko yung landlord. Kunwari, casual lang ako nagtanong. Parang interesado lang malaman yung history ng lugar. Kuya, ano po bang nangyari sa karindere sa baba? Tanong ko. Pinipilit kong pakalmahin yung boses ko nun. Napangiti lang siya. Ayan, naisara yan dahil sa aksidente. Nasunog. Siguro mga 5 taon na rin. Sayang nga Ang ganda pa naman sana nun. Hindi ako nakontento nun. Tinanong ko kung may nadamay ba doon sa sunog. At sa puntong yun, nakita kong nag-iba yung itsura ni kuya. Medyo napalunok siya habang sumasagot. Para bang nag-aalangan siya kung sasabihin niya o hindi. Hanggang sa huli ay sinabi niya, may isa daw. Yung matandang cook na stay in doon. Hindi na nakalabas habang nagliliyab yung lugar. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang marinig ko yun. Tumango na lang ako, pero sa loob-loob ko, umiikot na yung sikmura ko sa kaba. Naisip ko agad yung matanda na madalas nakatambay at napapaniginipan ko. Siya kaya yun? Hindi ko na kinuwento sa landlord yung tungkol doon. Baka sabihin pa niyang imagination ko lang. Pero sa puntong yun, isa lang ang malinaw sa isip ko. Ayoko na tumira doon. Mula noon, hindi na ako mapalagay. Kahit anong pilit kong maging logical uli, hindi ko na kaya. Ilang araw akong nakitulog sa office mate ko bago ako tuluyang lumipat. 2 buwan lang ang tinagal ko doon, Sir Von. Hindi ko na tinapos yung kontrata. Kahit medyo mahal yung pre-termination fee, ang sabi ko na lang sa sarili ko, mas mahalaga pa rin yung peace of mind ko kaysa sa pera. Kaya nung may nakita akong mas maayos na apartment sa Baclaran, lumipat na agad ako. Ngayon, 3 taon na akong nakatira dito sa bagong lugar. Tahimik, maaliwalas, at wala nang kahit anong kababalaghan. At ito po ang istorya ko. Pero sa kabila noon, hanggang ngayon, hindi pa rin ako ganun ka-convince sa mga multo. Hindi ko pa rin masabing multo nga yung nakita ko doon sa apartment. Basta sa isip ko, may kung ano talaga dito sa mundo na gustong gambalain ang ating kapayapaan.